Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Virgo sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading natin o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading natin, edi baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender, mamaya gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanorin ang sun, moon at rising sign. Kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. May dalawang spread tayo. Ito yung una. Okay? Sign muna natin itong una. Unang spread. Distance, separation, space, blockage, conflict, clashing differences, incompatibility, depth, awareness, importance, value, heart fog, mixed signals, blocked emotions, messed up. Ano to? Longing, craving, aching, wanting. Shocking. Turmoil, trouble, unexpected. So more like nag-away sila dito. Kaya hiwalay. Hiwalay na. Or sabihin natin mangyayari pa lang. Whether nangyayari na or mangyayari pa lang. May chance ng separation. Separation due to clashing differences, incompatibility, or conflict in general. Ngayon, paano to papasok? So, sabihin natin unexpected clashing differences, incompatibility, or unexpected conflict. Biglaan yung nangyaring pag-aaway na hindi inakala na maglilid sa separation. Ano kaya itong heart fog? Mixed signals, blocked emotion, messed up. Mamaya i-clarify natin tong part na to. Pero dito may someone, siyempre dalawa sila, love reading na to. So may isa sa mag-lovers ay binavalue pa rin yung naging connection nila, kasi dito papasok to. Longing, craving, aching, wanting. So, ibig sabihin, may someone na hindi pa rin makamove on sa nangyari. Tingnan natin ano ba to. Heart fog, mixed signals, blocked emotions, messed up. Ano yan? Well, wala naman akong nakitang third party situation dito na pwedeng yun ang naging cause ng arguments kanina, di ba? Yung conflict, clashing differences, incompatibility. So, conflict, clashing, walang ganon
na eksena na ang pinagugatan ay third party, more like tatama to dito tong naging conflict sa differences, incompatibility. So ngayon, yun yung messed up na nangyari, nagkagulo dahil hindi nga sila compatible. Kasi ito yung dalawang lahat na yan, ng card na yan, lahat ng cards na yan nag-indicate ng problem, pero ng chaos, hardship, masyadong difficult yung sitwasyon nila, to the point na di na sila magkasundo, lagi silang nagbabangayan, or di na sila parehas ng goal, interest, objectives. Literal na magkaiba na sila, kasi para mag-workout yung connection dapat pareha sila ng pananaw, belief, or sila mismo gusto nilang manatili, di ba, sa isa't isa. Pero kasi dito sa connection na to, talagang literal na mahirap pagkasunduin, or mahirap ipagpatuloy, kasi nga dito na lahat ng card na negative, okay, na ayaw mong makita sa reading, lalo na tong part na to na para bang sa sobrang hirap nagkukos na ng pain, suffering, despair, na para bang may someone na nag-isip habang sila pa, kumbaga may someone na napapaisip, nagre-regret sa tinakbo ng relasyon nila, or nagre-regret na naging sila pa, kasi nga di sila compatible. Kumbaga sabihin natin, in times of crisis wala yung isa, di ba ganun dapat nagtutulungan ang magkarelasyon para mag-grow sila together. Ang nangyari kasi, every time na may problema yung isa, wala yung isa, para bang bahala ka dyan, isolve mo yan mag-isa. So ganun yung naging mindset nung isa sa maglovers. Kung baga wala nang care, ganyan. Diyan na papasok yung emotional distance, feeling ng isa walang care, or wala na talagang pagmamahal, masyadong cold yung partner. So again, may isa sa maglovers na to ang naka-feel ng ganitong klaseng sitwasyon. Na masyado na yung painful, kaya siguro nag-lead na sa separation. Ganun eh. O sabihin natin may someone na nagsasariling desisyon, or hindi cooperative, ganun, or kung may problema man siya, sinasarili lang niya,
So, paano maayos yan? Ganon, may someone na ganyan sa sitwasyon na to. Kaya, siguro, sabihin natin, may mga problemang hindi napag-uusapan. Or kung pag-usapan man ay dinadodge nung isa. Iniiba yung storya para hindi mapag-usapan. Hanggang sa napuno na yung problema, naging gabundok na, mahirap na siyang i-solve. Na nag-lead na sa burden. At yung burden nag-lead na rin sa chaos. Ayan. Anyways, ulitin ko, wala namang third party dito eh. Hindi lang sila compatible or meant to be. Sa time na nag-meet sila, who knows? Baka naman dito lang sa time na nag-meet sila. Kasi may mga tao na after ng breakup, nagiging sila ulit. Tapos, nagiging sila na rin forever. Pero sa case na to, nung nag-meet sila, hindi yun yung right time. Kaya nga sila nag-break. Pero again, hindi natin masabi kung may second chance pa to. Mamaya, tingnan natin sa potential outcome. Pero sa ngayon, hindi sila meant to be nung nag-meet sila. Kaya puro chaos na nag-lead sa separation. Ngayon, tingnan natin ano pang mensahe ang makukuha natin dito. So, yung mensahe natin pwedeng manggaling sa past, present, or future. Okay? So, yung mensahe ay galing sa ex-partner. Okay? Ito yung mensahe. Galing sa ex-partner. Ay! Ano to? I am keeping secrets from you and I hope you don't find out. May mga tinago pala siyang sikreto nung naging sila pa. Or who knows hanggang ngayon. Na sana ay hindi daw malaman ng bida natin. Ano kaya yun? Mamaya, kung maalala ko. Tingnan natin kung maalala ko. I-clear natin. It's difficult for me to process my emotions. I'm not available right now. So, mahirap daw iproseso ang kanyang, mahirap daw para sa kanya na iproseso ang kanyang mga emosyon. Hindi daw siya available ngayon. Siguro, para sa heart-to-heart conversation or para makipag-usap sa bida natin. So, ibig sabihin, sa period na to, hindi siya available para makipag-usap. Sad to say, pero tingnan nga natin sa potential outcome sa bandang huli. Okay? Hindi pa naman tayo tapos eh. Kasi dun sa potential outcome, yun yung future. Okay? Na hindi mako-cover sa period na to. So, after ng period na to, dun papasok yung future malamang. Ano to? I feel abandoned by you and it is triggering my childhood traumas. Hindi ko alam kasi kung sino yung nakipag-break sa kanilang dalawa. Pero, base sa tinakbo ng reading, nagkaroon ng separation. Di nga lang natin nalaman kung sino yung nakipag-break kasi wala namang lumabas na info. Pero dito, sabihin natin na halimbawa yung bida natin yung nakipag-break sa kanya dito sa partner. Ito yung feeling niya. I feel abandoned by you
and it is triggering my childhood traumas. Feeling niya raw ay iniwan siya or inabandon ng bida natin at na-trigger nga yung kanyang childhood trauma. Mga childhood trauma. Ngayon, kung sabihin natin siya naman yung nakipag-break. Dito papasok yung every time na mag-aaway sila nung bida natin. Nung sila pa, malamang. Ayan yung na-feel niya. Feeling abandoned siya tuwing di sila magkausap ng bida natin. Kapag nga nag-away sila, ayan yung feeling niya. Feeling abandoned. So, pag ganun yung na-feel niya, feeling abandoned, dun pumapasok yung nati-trigger daw yung kanyang childhood traumas. So again, case-to-case basis. Ngayon, ano tong I am keeping secrets from you? And I hope you don't find out. Kahit dito, secret pa rin, oh. Ano kaya yun? Pero, may iba pa yan. Depende sa mga kakasunod na cards. Ano ba yun? Wala namang third party eh. Ano kaya yung sinisecret niyang yun? Nakulangan ako sa information. Dagdagan natin. Kasi maulit to eh. Ito at ito, almost the same. Well, oh, wala rin namang third party dito. Kahit dito sa pangalawang spread. Ano yung secret niya? Ayusin ko lang itong mga ginamit kong deck at hindi ako makapag-isip pag magulo. Oh well, teka lang. Ito, may nabuo na akong senaryo. Marami kasing pwedeng case. Sabihin natin yung sinisecret niya dito ay may kapamilya. May kapamilya yung bida natin. Ay, bida. May kapamilya yung ex-partner na ayaw sa bida natin. Na yun yung nagsulsul. Laging nagsusulsul sa partner. Na hiwalayan ang bida natin. So, more like may third party, pero ang third party ay kapamilya or kadugo na ayaw sa bida natin at ang dating marami siyang sinasabing kung ano-ano tungkol sa bida natin na para bang nagmukha na siyang sinisiraan niya yung bida natin sa partner. Ngayon, nung lumaon, doon niya na-realize na mukhang tama yung kapamilya kadugo. Kaya ayun, nakipag-break yung partner sa bida natin. So again, maraming case, di ba? Pangalawang senaryo.
Noong sila pa, mukhang nagkaroon siya ng secret option. Pero hindi naman naging sila. Siguro landian lang. Ganun. Or walang commitment. Hindi seryoso. Pero malaki ang chance na nagkaroon siya ng affair sa ka-workmate niya. Okay? Hindi seryosohan. So, ibig sabihin, hindi nag-bloom sa relationship. So, sabihin natin may nangyari sa kanila, pero ganun lang. Or, naging close sila masyado. To the point na parang naging sila na. Pero, hindi na confirm. Kasi nag-break din sila agad. So, marami nga pwedeng case. Pero, isa na rin yun sa possibility dito ng secret. Or kung di man ka-workmate ay secretong ka-chat. Kasi di ba sa panahon ngayon uso ng long distance relationship, chat-chat lang kahit walang face-to-face connection. So hanggang dun lang yung naging relasyon nila, di sila nagkita. Tapos nag-end din. Hindi nag-bloom. Okay? Naglandian lang sila in short dun sa chat. Karoon siya ng ka-chat, ka-text. So again, magkahiwalay sila to the point na hindi nga pwedeng maging seryoso at hindi naman sila nakikita. So nung naging sila, may case na ganoon. Pero again, hindi nga nag-bloom sa relationship kaya hindi siya yung naging ugat ng separation. Okay? Kasi hindi nga alam to ng bida natin. Ilang senaryo na ba yon? 3 na, no? Ay, maganda tayo doon sa 3 senaryo yun. Ayoko na mag-isip. So, kunin nyo lang yung clue na sa tingin nyo fit. Or may chance ba na ganun yung nangyari sa sitwasyon nyo. 23 minutes na, oh. Dito pa lang tayo sa potential outcome. Wala na siguro tayong future, tawag doon, general prediction. Usually naglalagay ako nun general prediction at general advice. Kaya lang kulang na tayo sa time. Hindi kasi ako pwede magtagal. Marami pa kasi akong gagawing video. Pero hindi pa to yung ending dahil may 2 pa tayong deck na gagamitin. Yun nga lang, di ko na magagamit yung 2 pa. Kasi 4 pa dapat na deck ang naka-line up. Kaya lang hindi na kakayanin ng oras. Kaya from 4 deck, naging 2 na lang. Ayun yung 2. Hindi nyo pa makita mamaya. Sa labas ko. Yun yung yung 2 deck, yun yung clue sa person ng bida natin. Ito na yung future outcome mo. 5 of Pentacles, the High Priestess, Page of Swords. High Priestess, ito to. So again, 5 of Pentacles, the High Priestess, at Page of Swords. Well, tingin ko, di ba 5 of Pentacles, yan yung part na insecure yung bida natin.
insecure, nag-worry, marami siyang problema ba na kinakaharap. Okay? Yan yung part na yon. So, magta-transition siya dito sa High Priestess. Ito yung part na hindi sila nag-uusap ng ex-partner. Okay? So, ito naman magta-transition dito sa Page of Swords na from walang communication, babalik ang communication, magkakaroon ng reconnection. So again, from insecurity, worriness, kasi nga hindi sila nag-uusap. So ayan, hindi sila nag-uusap kasi nga pag pinagsama mo, di ba? Yun yung naramdaman ng bida natin. Insecure siya, nag-worry, ramdam niya yung hardship sa mga panahon na hindi sila nag-uusap. Pero nandito nga itong Page of Swords. May chance pa ng message, communication ba? Communication in general. So yun, may reconnection. Ang tanong, kailan? Pero hindi ko pa masabi dito kung magiging sila ba ulit. Pero at least may chance naman ng reconnection. Kailan? Kasi lalabas din naman dito sa deck na to kung ngayong period din. Ay hindi. Kasi may clue tayo kanina, ayaw niya makipag-usap di ba? Hindi siya daw available ito. I'm not available right now. So ngayong period na to, ayaw niya makipag-usap. Ayaw makipag-usap ng partner. Sa bida natin. So malamang-lamang hindi ngayong period. Pero tingnan pa rin natin, di ba? Who knows? Kasi lalabas din naman dito kung ngayong period din. Or kung kailan talaga. Or kung kailan yung chance ng reconnection. Release any attachment to timing. So in short, huwag masyadong masa. Okay? Huwag mag-pay attention baga sa timing. So ganun nga, kumbaga huwag ma-obsessed sa time frame. Summertime, di bandang ano na yan, March to May. Kasi pag June, tagulan na So ayan, mga ganyan, March to May. Next year na malamang-lamang yan dahil di na summer ngayon stay positive about it. Stay positive about it. Ibig sabihin, may chance naman. Yun nga lang, sabi nga dito, release any attachment to timing. Posible, pero wag ma-obsess sa time frame. Yun yung dating dito sa dalawang to. Ngayon, yung specific na time frame ay possible. Summer nga, March to May. Or kung di man literally dun tumama. Posible naman. Yun nga lang di natin masabi kung kailan. Kasi dalawa yung card na nagsasabi na huwag ma-obsess sa time frame at maging positibo lang. Para bang ang dating let things flow or go with the flow lang. Kaya na lang kusang mangyari. Huwag kontrolin ng mga bagay-bagay in a way na
yung bida pa natin yung magre-reach out. Hayaan natin na yung ex-partner yung mag-reach out sa bida natin, okay? Ganyan ang dating. So, walang kailangan gawin ang bida natin kundi maghintay lang. Okay? Maghintay kung kailan mangyayari itong reading natin. Ayun, 30 minutes na to. Ito na yung clue na sinasabi ko. Ito nga hindi dapat to kasama eh. Napasama na rin. Kaya mo na. At least detalyado. Which is yun naman ang gusto ng mga Virgo, di ba? Detalyado. Organized. Anyways, ito yung possible partner ng bida natin sa kwentong to. Or ex-partner. Cancer, Scorpio, Aquarius. Ngayon, kung hindi man para sa inyo itong reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo, kakilala o idol. Ito ang possible zodiac sa inyo, Pisces, Libra, Pisces ulit. Ngayon, dito naman tayo sa pang-clue. Same instruction. Kung hindi man para sa inyo yung clue, di baka para sa someone na malapit sa inyo. Kakilala o idol or pwedeng tumama rin mismo sa person nyo. So, again, ulitin ko. Kung di man para sa inyo yung clue na lumabas or lalabas, di baka para sa person nyo, kakilala o idol, kunin nyo lang yung clue na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo o sa person nyo. Or sa kakilala nga. May someone na mahilig sa mga makukulay na damit or gamit. So, may someone na mahilig naman dito mag-makeup. Kasi may someone na hindi mahilig mag-makeup. Tulad ko, hindi ako nag-makeup. Pero dito may case na yung babae ay mahilig mag-makeup. Witch. So, may someone na may knowledge sa witchcraft. Kasi itong card reading, divination, witchcraft, di malamang-lamang ito yung bida natin na may knowledge tungkol sa magic, witchcraft, divination. So, again, ito yung bida natin. Or who knows, baka person din niya. Ganito rin. Mahilig sa mga tarot readings, horoscope, astrology. So, again, divination, kung ano-anong magic. Or manifestation, eklabo. Ayun, fun colored hair. So, may someone na mahilig magpakulay ng buhok. Anyways, dito na ako mag-end. Ito na yung last deck natin. Hanggang dito na lang. Goodbye. For now.